tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Muling uminit ang tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na palitan ng atake militar nitong nakaraang linggo, dahilan upang malagay sa alanganin ang mga planong diplomatikong pag-uusap. Bagaman ipinahayag ni US President Donald Trump ang posibleng negosasyon sa Doha, Qatar, tila malayo pa ito sa katotohanan dahil sa lumalalang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa hinggil sa Strait of Hormuz. Mariing itinanggi ni Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi ang mga ulat na magkakaroon ng teknikal na negosasyon sa pagitan ng Iran at Amerika sa Qatar ngayong linggo. Sa halip na formal na harapang pag-uusap, sinabi ng opisyal na patuloy lamang ang pakikipag-ugnayan at konsultasyon ng Iran sa mga opisyal ng Qatar upang linawin ang mga aspeto ng naunang kasunduan bago magpatuloy sa anumang seryosong talakayan. Kinumpirma naman ni Mehdi Fasaeli, isang mataas na miyembro ng tanggapan ng kataas-taasang pinuno ng Iran, na formal ng kinansela ng kanilang mga negosyador ang nakatakdasa ng pag-uusap sa Estados Unidos noong linggo. Ang kanselasyong ito ay bunsod ng matitinding hindi pagkakaunawaan at magkakaibang pananaw sa pamamahala sa Strait of Hormuz na itinuturing ng Iran na isang usaping hindi maaaring ikompromiso sa mga dayuhan. Ang Strait of Hormuz ang siyang pinakasentro ng bagong krisis na ito. Bilang isa sa pinakamahalagang ruta ng enerhiya sa buong mundo, ginagamit ito ng Iran bilang pangunahing alas laban sa presensya ng Amerika sa gitnang silangan. Ang mga naganap na pag-atake kamakailan ay nagpapakita na ang anumang susunod na negosasyon ay hindi magiging madali hanggat hindi nareresolba ang usapin sa seguridad ng rutang pandagat na ito. Matatanda ang nagsimula ang kaguluhan ng atakehin ng isang container ship at isang tanker na gumagamit ng rutang evacuation na sinusuportahan ng Amerika. Isinisi ng Washington ang insidente sa Tehran na sinundan naman ng pambobomba ng US sa mga base militar ng Iran sa mga timog na isla nito. Bilang ganti, pinasabugan din ng Iran ang mga base militar ng Estados Unidos na matatagpuan sa Bahrain at Kuwait nitong nakaraang linggo. Ang mga huling pag-ataking ito ang kauna-unahang seryosong paglabag mula ng lagdaan ang Memorandum of Understanding o MOU noong ika-17 ng Hunyo. Parehong inakusahan ng dalawang bansa ang isa't isa sa paglabag sa Artikulo 5 ng kasunduan. Nakasaad sa artikulong ito na dapat siguruhin ng Iran ang ligtas at libreng paglalakbay ng mga komersyal na barko sa loob ng 60 araw mula Persian Gulf patungong Sea of Oman. Para sa Iran, hindi sila papayag na mabalewala ang kanilang soberanya sa naturang kipot. Binigyang diin ni Foreign Minister Abbas Araghchi na walang ibang bansa ang dapat manghimasok sa pamamahala at mga kaayusang ipinatutupad ng Iran para sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ipinapakita nito na determinado ang Tehran na kontrolin ang trapiko ng mga barko upang maprotektahan ang kanilang pambansang interes. Ayon pa sa Ministrong Panlabas ng Iran, aabutin ng hindi bababa sa isang buwan bago maibalik sa normal na kapasidad ang operasyon ng Strait of Hormuz. Ang kipot na ito ay kritikal sa pandaigdigang supply ng langis at enerhiya na labis na naapektuhan mula nang magsimula ang labanan sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran noong Pebrero. Ang pagkaantalang ito ay nagdudulot na ng pangamba sa pandaigdigang merkado ng langis. Upang maiwasan ang mga hindi inaasahang sagupaan, nagmungkahi si US Vice President J.D. Vance of isang direktang military hotline sa pagitan ng dalawang bansa. Gayunpaman, tila walang positibong tugon ang panig ng Iran. Malinaw na ipinahiwatig ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na wala silang interes sa pagbubukas ng naturang komunikasyon dahil itinuturing nilang banta ang presensya ng Amerika sa kanilang rehiyon. Bukod sa seguridad, plano rin ng Iran na magpataw ng mga bayarin sa insurance, pangkalikasan at iba pang serbisyo sa mga barkong dadaan sa kipot upang mapalakas ang kanilang kontrol. Agad namang tinutulan ng Estados Unidos ang planong ito ng paniningil ng toll. Iginiit ng Washington na malinaw na ipinagbabawal ng kasalukuyang Memorandum of Understanding ang anumang uri ng bayarin sa loob ng 60 araw ng kasunduan. Isang malaking usapin din na nais talakay ng Iran sa mga susunod na pag-uusap ay ang pagbawi sa kanilang mga pondo na na-freeze o hinarangan sa ibang bansa dahil sa mga parusang ipinataw ng Administrasyong Trump.
Ang bilyon-bilyong dolyar na ito na nakaimbak sa mga dayuhang bangko ay labis na kailangan ng Iran upang maisalba ang kanilang naghihingalong ekonomiya na dumanas ng matinding hirap sa nakalipas na mga taon. Sa panig naman ng Amerika, binigyang diin ni Trump at ng kanyang mga opisyal na ang pagpapalabas ng mga pondong ito ay nakadepende sa katapatan ng Iran sa pagtupad sa kanilang mga pangako sa kasunduan. Ibig sabihin, gagamitin ng Washington ang pondong ito bilang panggipit upang mapuwersa ang Tehran na sumunod sa mga tuntunin ng seguridad sa karagatan at ihinto ang kanilang mga agresibong aksyon sa gitnang silangan. Ngunit ayaw nang maulit ng administrasyon ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang mga nakaraang karanasan kung saan pinayagan nga ang pagpapalabas ng pondo, ngunit hindi naman nila ito magamit dahil sa mga teknikal na hadlang sa bangko. Inaasahan ng Iran na ang hindi bababa sa 6 na bilyong dolyar na kasalukuyang hawak ng Qatar ay ganap na maibabalik at malayang magagamit ng kanilang bansa nang walang anumang restriksyon. Batay sa kasunduan, ang mga pondo ng Iran ay dapat maging ganap na magagamit kapag naipatupad na ang lahat ng probisyon at ang mga pamamaraan sa paglalabas nito ay pag-uusapan pa ng dalawang panig. Nakasaad din na dapat ay maaari itong i-transfer sa anumang account na itatalaga ng Central Bank ng Iran at ang Estados Unidos ang may tungkuling mag-issue ng lahat ng kinakailangang lisensya at autorisasyon para dito. Inihayag naman ni Trump na maaari lamang gamitin ng Iran ang makukuhang pondo para sa pagbili ng mga produktong agricultural tulad ng mais, gayon din ng mga gamot at iba pang tulong makatao. Ayon naman kay Central Bank Chief Abdul Nasser Hemati, bagaman bukas silang bumili ng mga produkto mula sa Amerika kung maganda ang kalidad at presyo nito, walang nakasaad sa kasunduan na obligado silang bumili sa mga kumpanyang Amerikano. Bukod sa kipot at pondo, isa pang sensitibong usapin para sa Iran ay ang sitwasyon sa Lebanon. Nakasaad sa unang bahagi ng kasunduan ng agarang pagpapatigil ng lahat ng operasyong militar sa lahat ng prente, kabilang ang Lebanon kung saan aktibong lumalaban ang Hezbollah laban sa Israel. Nais ng Iran na matiyak na mapoprotektahan ang kanilang mga kaalyado sa rehiyon mula sa anumang direktang banta o pag-atake. Bagaman nabawasan ng tindi ng mga atake ng Israel sa Timog Lebanon kamakailan upang maiwasan ang direktang digmaan sa Iran, gumawa naman ng hakbang ang Amerika. Sa pamamagitan ng isang kasunduan sa pamahalaan ng Lebanon, pinalakas ng US ang presensya ng militar ng Israel doon. Ang kasunduang ito na nilagdaan nitong Biyernes ay hindi nag-aatas sa Israel na umalis sa Timog Lebanon na direktang sumasalungat sa kasunduan sa Iran. Mariing binatikos ng Hezbollah ang bagong kasunduang ito, ngunit sinuportahan naman ito ng ilang opisyal ng pamahalaan ng Lebanon. Nakikita ng gobyerno ng Lebanon ang pagkakataong ito upang tuluyang madisarmahan ng Hezbollah at mapalitan sila ng opisyal na hukbo ng bansa sa timog na bahagi. Ang panloob na hidwaang ito sa Lebanon ay nagdaragdag ng panibagong komplikasyon sa rehiyonal na diplomasya ng Iran at Amerika. Samantala, nananatiling matigas ang panindigan ng Iran na hindi isasama ang kanilang missile program sa anumang negosasyon. Sa katunayan, higit sa 60 miyembro ng makapangyarihang Assembly of Experts ng Iran ang lumagda sa isang pahayag na nag-aatas sa mga negosyador na wag lalampas sa mga pulang linya ni Supreme Leader Mojtaba Khamenei, kabilang ang pagbabawal sa pag-uusap tungkol sa kanilang karapatang nuklear. Bagaman nagpahayag ang pamahalaan ng Iran ng kahandaang magbigay ng ilang konsesyon sa kanilang programang nuklear, giniit nilang mangyayari lamang ito kung magkakaroon ng malinaw at sunod-sunod na iskedul na magtitiyak na makikinabang ang kanilang ekonomiya sa pag-aalis ng mga parusa. Mananatiling masalimuot ang tatahaking landas ng diplomasya habang patuloy na nagbabantayan ang dalawang makapangyarihang bansa.